Mga katambay, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Vice President sa katatapos lang po na hearing po ng kanyang budget para po sa ang budget po ng Office of the Vice President para po sa susunod na taon. At dito po ay sinagot niya po ang tanong ng media about po sa excuse me po, sa inaasahan daw po na matutuloy pa rin ba ang impeachment. Syempre naman po, hindi naman po nila titigilan yan. Expected na po natin yan. At ganun din po ang Vice President. Expected na po yan. Hindi po ba? Dahil nga, sinabi na nga po ng Vice President nung mabalik sila sa kapangyarihan, ano sabi ng Vice President, ay hindi na po nila ito pawawalan. Dahil po sa pagiging greedy. Greedy, swapang, at syempre, meron pang bonus na pera, at syempre, may polvoron pa at coke. Hindi po ba? Hindi na po nila pawawalan 'yan. Lalo-lalo po sa sistema po ngayon. Nakita niyo po kung gumamit sila ng kapangyarihan. Expected na po natin 'yan. Hindi po ba? Hindi naman po bobo tanga ang mga Pilipino para po yan po sinasabing pamumulitik ay kanilang tatantanan. Never nilang tantanan 'yan. Ito po, sagot painggan po natin ang ating Vice President. Because last year nga po medyo nagkaroon ng intense scrutiny over alleged secret fund business. So why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Ma'am, kanina you mentioned that you were not answering kasi subject of an impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yung natuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. Ma'am, how do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? Totoo naman po yung mga tambay. Hindi naman nila tatantanan yan. Tama po ang Vice President dire-diretso po yan. Kung ngayon po ay medyo naglaylo kasi po inarchive ng Senate, hindi po ba? Bubuksan po nila ulit yan. Hindi ba? Dire-diretso po yan. Tama po ang Vice President at tama rin naman po ang mga Pilipino na nag-iisip at matatalinong Pilipino. Hindi po ba? At syempre, alam naman po natin ang layunin. Hindi po ba? Nung makabalik sila sa kapangyarihan, ay ayaw na nilang mawala ito kailanman sa kanilang muli. Hindi po ba? Kaya nga po ginagastusan po nila yan Di po ba? Ang pagpapabagsak sa mga Duterte, paninira. Hindi po ba? Lahat po ay ginagawa na po nila. Pati nga po ang dating Pangulong Duterte ay naipatapo na po nila na walang due process sa ating judicial at sa ating bansa. Hindi po ba? Sa tingin nyo, walang perang involved dyan? Mapapatapon mo ba ang isang dating Pangulong Duterte na wala pang jurisdiction sa ating bansa? Na walang pera? Mga kababayan, sa tingin nyo, tatanggapin ng ICC yan na walang pera? Mga kababayan, samantala wala kasi silang jurisdiction sa atin? Sige nga, hindi po ba? Systematic yan, mga kababayan, at magkakasabwat umano yan. Hindi po ba? At yung sinasabi ng Vice President, kung ang tatay nga naman niya, kung ang tatay niya, lagyan mo ng logic, ay naipatapon at napabagsak na nila at na talagang ayaw na nila halos pabalikin sa Pilipinas. Siya pa, na ginagastusan at ginugugulan ng salapi ng taong bayan, na walang lubay. Di po ba? Ano po nangyari? Nakaraang taon, puro hearing, impeachment, may money involved pa sa House of Representatives na hindi raw bababa sa 100 to 150 million ang bawat pumirmang congressman. 200 plus po ang pumirmang congressman o representative. Mga kababayan, tingnan nyo po yung gastos
pamumulitika? Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi ng media, pati naman po karamihan ng media, gusto rin naman nilang matuluyan. Nakita nyo, pati naman ang media, karamihan ng media, mga kababayan, ay bumabanat din po yan. Hindi po ba? Sa Vice President. Kaya nga tinatawag po ang ating media ay bias eh. Diba? Kinakasuhan nyo at pilit yung ini-impeach ang Vice President sa kanya confidential fund. Kinakalkal nyo kasama ang media. Pero ayaw nyo naman kalkalin ang confidential fund ng Pangulo na ubod ng laki. Hindi bababa sa 4.5 billion. Hindi po ba ang kanyang Intel and Confidential Fund? Kaya ang media sa ating bansa, karamihan po ay bias. Hindi po sila parehas magbalita. At siyempre, kumwestiyon sa mga politiko. Hindi po ba? Kasi kung ikaw ay parehas at wala kang kinikilingan, pag tinanong mo ang Vice President sa kanyang Confidential Fund, abay, tanungin mo rin ang Pangulo. Kamusta rin po ang inyong Confidential Intel Fund? Kung saan po napunta yan at nasaan din po ang mga pangalan ng mga tao na inyo pong ginamit na asset. Hindi po ba? Kaya nga lang, hindi po ganyan ang nangyayari sa ating bansa. Dahil alam naman po natin, lahat po yata sila, pati po sa mainstream media at sa social media, ay nakikinabang yata umano sa pera o buwis ng taong bayan. Hindi kaya. Kaya po one-sided. Ang karamihan dito ay parang mga kabayo. May piring ang mga mata. Isang direction lang po. Parang kabayo yung nangangarera. Ganyan po sila. Isang direction lang. Kung ano yung sinasabing, kung ano yung sinasabi scripted, doon tayo sa script. Hindi po ba? Isa lang ang ating babanatan. Ganun po yun eh. Dahil may pakinabang. Kaya dito po, expected na po natin yan, mga kababayan. Expected na rin po ng Vice President yan. Dahil lahat naman po yung ginagawa nila eh. Hindi po ba? Kaya nga po ang DOJ, meron silang Oplan Horus na kumalat. Hindi po ba? Natatandaan nyo? Yung Oplan Horus nila, nahandun po lahat sunod-sunod ang mga posibilidad na pwede daw nilang gawin umano para pabagsakin ang pamilya Duterte at mga kaalyado nito. Di po ba? Yan yung kumalat na Oplan Horus nila. Umano. Di po ba? Kaya meron pong Plan A yan. Plan B. Baka may Plan C and Plan D. Hindi po ba? Kung hindi nila makuha sa impeachment, pilit naman po nilang ginagapang umano ang isang DOJ secretary na para naman po ito yung mapunta sa ombudsman. Ano po ba trabaho ng ombudsman? Hindi po ba? Sumisibak, nagtatanggal ng mga lingkod bayan katulad ng isang politiko, katulad ng isang vice president ay kaya pong kasuhan at matanggal sa serbisyo gamit po ang ombudsman umano. Hindi po ba? Napakarami nilang plano. Kaya ang vice president naman po, mga bayan, ay lagi naman pong handa yan. Ang lalong-lalo po ang kanyang legal team, mga kababayan. Kasi pag hindi po nila na-impeach at natanggal at hindi po nila na-abolish ang isang VP Sara Duterte, delikado po silang lahat. Magmula po sa Pangulo hanggang sa baba na kaalyado nito ay delikado po sila pagka ang Vice President po ang naupo. Kasi markado po silang lahat. Markado sa ginawa po nila sa ating bansa. At siyempre yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Magmula sa Pangulo, sa buwatan, ang ginawa nila sa dating Pangulo, yan po ay mabubuksan at delikado po sila dyan. Kaya hindi po nila tatantanan ang Vice President na hindi po ito mawala sa kapangyarihan. Dahil sila po ang malalagay sa hot seat, baka makulong pa sila umanon lahat sa mga pinaggagawa nila. Pamumulitika at issue ng isang damukal na korupsyon. Mga kababayan, matindi po yan. Yang mga kaharapin nila. Lahat po yan, pati sa COMELEC, may issue po dyan. Mabubuksan din po ang issue dyan sa COMELEC. Dahil nga po, napakaraming questionable po riyan. Hindi po ba?
lalong-lalo ang Kongreso. Mga kababayan, napakasarap imbestigahan ng Vice President yan. Lalong-lalo yung pinangalanan niyang tambaluslos, hinawakan ng 19 Congress at siya na naman ang humawak ng 20 Congress na nagkandaleche-leche ang pera natin. Mga nalagay sa mga ghost project daw po. At syempre, nalagay din sa kanilang bolt umano. At pati ang kanilang mga party list ay nagkamal ng bilyon-bilyon daw, mga kababayan. Kaya, yung sinasabi ng media, mga kababayan, ano na po yan? Alam na po ng Vice President yan. Sila po, magmula po nung maupo ang Vice President, ay talaga hinanda na po niya ang sarili niya, mga kababayan. Dahil po sa pagiging swapang, greedy, ganid sa kapangyarihan ng pamilyang ito. Expected na po yan, mga kababayan, na hindi po siya tatantanan. Dahil ang Vice President po ay nakikita naman po natin na strong leader. Strong leader po kasi ang Vice President. Matatag po siya. At hindi po siya weak. Hindi po weak na leader ang Vice President. Matatag po. May paninindigan po ang Vice President. Hindi po katulad ng presidente natin ngayon. Mga kababayan, napakagaling. Napakagaling daw po magsinungaling ang presidente ngayon. Sanay na sanay daw po mambudol pa ang presidente at magsinungaling. Napakaraming sinalita at ipinangako pero wala namang natutupad, mga kababayan. Ang natupad, pamumulitika at isang damukal na korupsyon, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po, mga kababayan, sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At syempre po yung dasal at panalangin naman po natin sa pamilya Duterte na sila po yung maingatan. At ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganun din po, mga kababayan, tayo po yung magdasal na maingatan po ang ating buong sambayanan. At syempre po, tayo rin po, mga kababayan. Sa muli po, mga kababayan, tiis-tiis lang po. Kung tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan, at makakamtan din po natin ang muling pagbabago o sinasabing muling pagbangon ng ating bansa sa pagkakalugmok. Thank you po. Bye-bye.